Minsan sa buhay, sinaktan tayo nang hindi man lang tayo tinanong kung okay lang ba. Iniwan tayo ng walang paliwanag. Pinagkaitan tayo ng hustisya. At ang pinakamasakit, walang humingi ng tawad. At habang sila ay patuloy sa kanilang buhay, tayo naiwan, bitbit ang galit, pait at tanong, bakit? Pero ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na higit pa sa pagpapatawad. Isang uri ng kapayapaang hindi hinihingi, kundi kusang ipinagkakaloob. Ito ang stoic na landas ng pagpapatawad. Hindi ito tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa atin. Kaya tara simulan na natin. Number 1, ang bigat ng galit. Kapag tayo ay nasaktan, natural lang na magalit. Dahil tao tayo at ang damdamin ay parang alon. Hindi mo agad mapipigilan, hindi mo agad mapapakalma. Minsan biglang umuusbong, parang apoy na sinindihan ng mga salitang hindi mo inaasahan o mga kilos na hindi mo karapat-dapat. Ang galit sa una parang isang matalik na kaibigan dahil pinaparamdam niya na may halaga ka, na hindi ka basta-basta, na kaya mong lumaban. Pero tandaan natin ang sinabi ni Seneca, ang galit ay isang maikling pagkabaliw. At sa totoo lang, totoo iyon. Kapag tayo'y galit, nakakalimutan natin kung sino tayo. Nakakalimutan natin ang dignidad, ang kontrol, ang sarili. Parang isang sundalong nakalilimot kung bakit siya nasa labanan, basta na lang sumusugod kahit saan. Tanungin natin ang sarili, ilang gabi na ba tayong hindi makatulog? Kakaisip kung paano sila dapat managot. Ilang beses na ba nating inulit-ulit sa isip ang eksenang yon? Pilit binabalik ang mga salita. Iniisip kung paano natin sana sila pinatamaan pabalik. At ilang araw na ba ang nasayang? Winasak ng hinanakit natin sa mga taong ni hindi na tayo iniisip. Habang ikaw ay gising sa gabi, sila'y mahimbing na natutulog. Habang pinapasan mo ang bigat ng kanilang pagkakamali, sila'y malaya sa iyong isip. At dito natin mararamdaman ang katotohanan. Ang sakit nila, tayo ang may dalang bigat. Isipin mo ang apoy na ito. Sa simula, akala mo ikaw ang kumokontrol dito. Pero habang tumatagal, ikaw na ang sinusunog nito. Galit na galit ka sa kanila. Pero ikaw ang nauupos, ikaw ang nilalamon. Ito ang dahilan kung bakit para sa mga Stoic, ang ating kapayapaan ay hindi kailanman dapat nakasalalay sa kilos ng iba. Hindi nila karapat-dapat na sila ang magdikta kung kailan ka magiging payapa. Kung ang kapayapaan natin ay hinihintay lang natin sa mga salitang I'm sorry, ibig sabihin, ibinibigay natin ang kapangyarihan sa kamay ng taong sumira sa atin. Isipin mo iyon. Ang kapayapaan ng iyong kaluluwa nakatali sa dila ng taong nanakit sa iyo. Sabi ni Marcus Aurelius, kung may gumawa ng mali laban sa iyo, isipin mo, maaring siya'y naligaw ng landas. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay sadya nila ito. At kapag naiintindihan natin ito, napapansin nating may pagpipilian tayo. Hindi natin kailangang hayaang ang galit ang magkulong sa atin. Hindi natin kailangang lunukin ang lason habang iniisip na sila ang masasaktan. Minsan kasi, mas madali ang magalit. Mas madali ang magkimkim. Mas madali ang sumabog kaysa magpakumbaba. Pero sa katotohanan, ito ay isang bitag. At bawat araw na pinipili mong manatiling galit, isa pang tanikala ang ipinapatong mo sa sarili mo. Si Epictetus minsang nagtanong sa kanyang estudyante, kung may nagbato sa iyo ng insulto, mas nasaktan ka ba dahil sa insulto? O dahil pinayagan mong pumasok ito sa iyong loob? At doon natin nauunawaan, hindi sila ang tunay na nagpaparusa sa atin, kundi ang sarili nating pagkakapit sa apoy na hindi natin mabitawan. Kaya't bago tayo magpatuloy, tanungin mo ang sarili mo. Hanggang kailan mo dadalhin ang apoy na ito? Hanggang kailan ka maglalakad ng may dalang batong mabigat na ikaw lang din naman ang may hawak? At anong klaseng buhay ang gusto mo? Ang isang kaluluwang sunog sa galit o isang kaluluwang malaya? Sapagkat ang galit, oo, natural, pero ang manatiling galit, iyon ay isang pagpili. Number 2, ang katotohanan ng tao. Madalas kapag tayo ay nasaktan, mabilis nating nasasabi, masama siya, wala siyang puso, wala siyang konsensya. At iyan ang natural na paraan ng pag-iisip ng isang sugatan. Dahil kapag sugatan ka, gusto mong may kasalanan ng lahat, maliban sa iyo. Ngunit si Epictetus, isang dating alipin na isinailalim sa maraming uri ng pangaalipusta at sakit, ay minsang nagsabi, kapag may gumawa sa iyo ng masama, huwag mong sabihing masama ang taong iyon, kundi hindi niya alam ang tama. Isipin mo iyon, ang isang taong nanakit, baka hindi niya alam ang tama.
Baka ang akala niya ay tama ang ginagawa niya. Baka para sa kanya, iyon ang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Baka iyon ang paraan niya para hindi siya masaktan muna. Ito ang isang mahirap lunukin na katotohanan. Lahat tayo ay gumagawa ng mali at karamihan, hindi natin alam na mali na pala ang ginagawa natin. Madalas kasi tayo ay gumagawa ng mali para lamang mabuhay, para lamang makaraos, para lamang maprotektahan ang sarili. Ang taong nanakit sa iyo, baka siya rin ay sugatan. Baka sa murang edad itinuro sa kanya ng mundo na ang pagmamahal ay kagat, hindi yakap. Baka siya'y lumaki sa ilalim ng mga salita at kamay na marahas, kaya iyon din ang naibigay niya sa iba. Baka pinalaki siya sa takot, sa kahihiyan, sa galit, at hindi na niya nakilala kung ano ang kabutihan. At ngayon siya rin ay isang tao na nagkakapit-bisig sa sakit at ipinapasa niya ito sa iyo. Hindi ito excuse. Hindi natin sinasabing tama ang ginawa niya. Hindi natin sinasabing dapat siyang purihin o kaawaan, pero ito'y paliwanag. At sa paliwanag na ito, may puwang para sa pangunawa. Sabi ni Seneca, walang gumagawa ng mali nang hindi siya rin ay sinasaktan ng kanyang sariling mga kasalanan. Kung tutuusin, sila man ay biktima rin. Biktima ng sarili nilang maling paniniwala, maling gawi, maling takot. At sa huli, ang nananakit ay parang isang tao na sunog ang mga kamay, hindi dahil gusto niyang masunog ka rin, kundi dahil hindi na niya alam kung paano hawakan ang apoy ng hindi nananakit. Kapag naiintindihan natin ito, bumubukas ang isang pintuan. Ang pintuan ng awa, hindi dahil mahina tayo, kundi dahil matatag tayo. Awa hindi bilang pagbibigay laya sa mali, kundi bilang pagpili na hindi maging alipin ng galit. Dahil kung susukatin natin ang lahat ayon sa pinakamaitim nilang sandali, sino sa atin ang matitira? Wala, dahil lahat tayo may sandaling naging mahina, naging mali, naging makasarili. Kaya't sabi ni Marcus Aurelius, kapag may nakagawa ng mali laban sa iyo, isipin mo, siya rin ay tao at ikaw rin, at hindi ba't pareho tayong bumabagsak paminsan-minsan? Sa Stoicism, hindi tayo dapat maging alipin ng emosyon ng ibang tao. Hindi tayo dapat hilahin pababa ng sariling galit nila. Hindi tayo dapat manatiling nakakulong sa pagkamuhi. Hindi natin kontrolado ang ginawa nila. Hindi natin kontrolado kung paano nila pinili na tratuhin tayo. Pero kontrolado natin ang pinakamahalagang bagay, kung paano tayo tutugon. At dito nagsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi sa paghihiganti, hindi sa pagkamakasarili, kundi sa tahimik at matatag na desisyon na manatiling tao kahit sa harap ng mga taong nakalimot kung paano maging tao. Number 3, ang pagpapatawad ay para sa iyo, hindi sa kanya. Minsan iniisip natin, kung pinatawad ko siya, parang sinabi ko na okay lang yung ginawa niya. At dahil dito, pinipili natin ang manatiling galit. Para bang iniisip natin na kung magpatawad tayo para tayong natalo, para tayong yumuko, tinanggap na lang ang maling ginawa nila at kinalimutan ng sakit. Pero hindi. Hindi iyan ang ibig sabihin ng pagpapatawad, at tiyak, hindi iyan ang ibig sabihin ng stoikong pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi pagkonsinti. Hindi ito pagsasabi na tama sila. Hindi ito pagsasabi na wala silang utang na loob o pananagutan. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya, pero hindi sila ang pinalalaya mo. Hindi ang konsensya nila, hindi ang dangal nila, hindi ang puso nila. Ikaw, sarili mo, kaluluwa mo. Kapag pinatawad mo ang isang taong hindi humingi ng tawad, ipinapakita mo sa sarili mong higit ka sa galit. Hindi mo na siya hinahayaan pamunuan ang emosyon mo. Hindi mo na siya hinahayaan na siya ang maging hari ng puso mo. Hindi mo na siya hinahayaan na ikaw ay kontrolin mula sa malayo. Dahil isipin mo ito, bawat oras na iniisip mo siya, bawat araw na inuulit-ulit mo ang sakit, habang ikaw ay sugatan, siya ay patuloy sa buhay niya. Hindi man lang iniisip ang pinsala na iniwan niya. Sino ang tunay na bihag? Sino ang nakakulong? Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng nanakit sa'yo. At totoo iyon. Hindi mo kailangang maghiganti. Hindi mo kailangang sigawan, hindi mo kailangang balikan. Kung ano man ang masama sa kanila, huwag mo nang kunin sa sarili mo. Huwag mo silang kopyahin. Huwag mong hayaang gawin kang katulad nila. Isipin mo yan. Habang sila ay patuloy sa pagiging mapanakit, ikaw na natiling tahimik, buo at may dangal. Habang sila ay nagpapalalim ng sarili nilang sugat, ikaw ay gumagaling.
Habang sila ay nilalamon ng sarili nilang galit, ikaw ay nagiging malaya. Wala kang kailangan patunayan. Hindi mo kailangang makita silang magdusa para lang umusad. Hindi mo kailangang hintayin ang hustisya bago ka maging payapa. Dahil ang kapayapaan mo, hindi nila maabot, hindi nila makokontrol, at higit sa lahat, hindi nila maaaring agawin kung pipiliin mong hindi sila pahintulutan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Hindi ito para mapagaan ang konsensya nila. Hindi ito para mabigyan sila ng kaligtasan mula sa kanilang pagkakamali. Ang pagpapatawad ay para sa iyo, para sa tahimik mong gabi, para sa mahimbing mong tulog, para sa hinaharap mong hindi na nakakabit sa sugat ng kahapon. Kaya't tanungin mo ang sarili, gaano pa katagal mo hahayaang manatili sa puso mo ang apoy na iniwan nila? Gaano pa katagal mo dadalhin ng lason na ikaw lang din ang umiinom? Gaano pa katagal mong ipapaubaya ang kapayapaan mo sa mga taong hindi naman lang lumilingon? Ito ang sabi ni Seneca, ang galit ay hindi nakakapinsala sa kaaway mo, ngunit unti-unti nitong nilalason ang iyong sarili at sa dulo, iyon ang pinakamahalaga. Hindi ang makita silang magbayad, hindi ang marinig ang patawad, kundi ang makita ang sarili mo na hindi na alipin ng sugat na iniwan nila. At kapag narating mo na ang puntong iyon, ang puntong mapatawad mo sila nang hindi sila humihingi, nang hindi ka inaamo, nang walang kondisyon, doon mo makikita ang pinakamalalim na uri ng kalayaan. At iyan ang uri ng kalayaang hindi kailanman kayang ipagkaloob sa iyo ng ibang tao. Iyan ang uri ng kalayaang ikaw lang ang makakalikha para sa sarili mo. Number 4, ang tahimik na laban. Ang pagpapatawad na hindi hinihingi ay isang tahimik na digmaan, walang mga sigawan, walang mga sundalo, walang tagay. Pero naroon ang pinakamatitinding labanan sa loob ng ating puso. Laban ito sa pride. Laban ito sa boses na paulit-ulit na sumisigaw. Hindi ito tama. Hindi ito makatarungan. Dapat makarma sila. Hindi sila pwedeng palayain ng ganoon lang. Laban ito sa matinding tukso na hayaan ng galit ang mamuno na isuko ang sariling dangal para lang makaganti. Kung tutuusin, mas madaling sumigaw kaysa manahimik. Mas madaling magalit kaysa magpigil. Mas madaling isipin ang paghihiganti kaysa pagpatawad. Pero tandaan ang sinabi ni Seneca, ang magalit ay madali, ang magpigil ay tunay na sining. Dahil ang labanang ito, hindi mo makikita sa labas. Wala itong sandata na gawa sa bakal. Wala itong mga sugat na makikita ng mata. Pero bawat minuto, bawat paghinga, nakikipagbuno tayo. Laban sa sariling pride, laban sa sariling galit. Ang stoikong karunungan ay nagtuturo sa atin na may mga bagay na labas sa ating kontrol. Ang nakaraan, ang ginawa nila, ang mga salita at kilos nila, at higit sa lahat ang konsensya nila. Ano lang ba ang kaya nating kontrolin? Ang sarili, ang tugon, ang loob. At doon nagaganap ang tunay na laban sa pagpili na hindi bumaba sa antas ng mga taong nanakit, sa pagpili na manatiling buo kahit anong sugat ang naidulot nila. Minsan ang galit mo ay sisigaw, kung hindi ko sila papanagutin, sino? Kung hindi ako ang maghihiganti, kailan sila makakarma? At dito tayo sinusubok dahil hindi lahat ng hustisya ay sa atin manggagaling. Hindi lahat ng kabayaran ay sa atin manggagaling. At hindi lahat ng sugat ay dapat nating gamutin sa pamamagitan ng paghihiganti. Sa bawat oras na pinipili mong manahimik, pinipili mong hindi gumanti. Pinipili mong lumakad ng may dangal. Isa kang mandirigmang hindi nakikita. Isa kang sundalong tahimik na tinatalo ang pinakamalakas na kaaway, ang sarili mong galit. Si Marcus Aurelius ay may isinulat, kung may gumawa ng masama, problema niya iyon. Kung ikaw ay gumawa rin ng masama bilang tugon, problema mo na rin iyon. At totoo, kapag pumantay ka sa kanila, pareho na kayong bihag, pareho na kayong alipin ng parehong apoy. Pareho na kayong sugatan, magkaibang sugat lang. Kaya't ang tunay na lakas ay hindi sumisigaw. Hindi ito nakikita sa matatalim na salita o matitigas na kamao. Hindi ito isang eksena. Ito'y isang desisyon. Tahimik itong naglalakad. Bit-bit ang bigat ng sugat, ngunit hindi nagpapatalo dito. Tahimik itong nakatayo habang binabayo ng alaala at galit ang dibdib, ngunit hindi sumusuko. Tahimik itong lumalakad palayo habang ang ibang tao'y nananatiling nakatali sa kanilang galit. At sa katahimikan na iyon, doon natin maririnig ang sariling puso,
Doon natin mararamdaman ang sariling kalayaan. Doon natin matatagpuan ang lakas na hindi kayang wasakin ng sinuman. Sabi ni Viktor Frankl, "Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom." At sa gitna ng laban na ito, ang pinakamahalaga ay hindi ang manalo laban sa kanila, kundi manalo laban sa sarili mong galit, sa sarili mong pride, sa sarili mong kadiliman. Dahil iyan ang digmaang hindi mapapansin ng mundo, ngunit iyan ang pinakamahalaga sa lahat. Number 5. Ang radikal na desisyon, bitawan ang hindi natin kontrolado. Si Ryan Holiday, isang modernong tagapagsulong ng Stoicism, minsang nagsabi, "Forgiveness is not weakness, it's strength. It's realizing we gain nothing by holding on to resentment." At tama siya, kapag tayo'y galit, akala natin ito ang ating sandata, akala natin ito ang ating depensa. Pero sa totoo lang, ito'y isa ring tanikala. At sa bawat araw na pinipili natin ang galit, mas humihigpit ang pagkakatali nito sa ating kaluluwa. O mahirap magpatawad. Hindi ito isang simpleng desisyon na parang pagpatay ng ilaw. Hindi ito isang madaling lakad sa parke. Dahil ang puso ay marupok at ang sugat ay malalim, mas madali ang magkimkim, mas madali ang magalit, mas madaling balikan at balikan ang lahat ng masasakit na sinabi at ginawa nila. Paulit-ulit sa isipan para maramdaman muli ang galit, para maramdaman na hindi pa tapos ang laban. Pero tanungin mo ang sarili mo, saan ka dadalhin ang lahat ng yan? Kung pipiliin mong manatiling sugatan, saan ka pupulutin ng galit na yan 5 taon mula ngayon? 1 taon? Bukas? Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang kaaway mo. Pero sino ang nauupos? Sino ang pinapatay ng lason? Hindi sila kundi ikaw, at doon natin makikita ang pinakamahirap na katotohanan. Ang pagpapatawad ay hindi lang kabutihan. Ito'y radikal. Ito'y laban sa kalikasan ng tao. Ito'y revolusyon laban sa sarili. Dahil tayo'y pinalaki ng mundo na isipin na ang kapayapaan ay ibinibigay, na ito'y ipinapaubaya sa paghingi ng tawad ng may sala, na ito'y nagmumula sa labas. Pero hindi. Ang tunay na kapayapaan ay hindi hinahanap sa dila ng iba. Hindi ito hinihintay mula sa hustisya ng mundo. Ito'y pinipili kahit hindi ito ibinibigay. Ito'y nililikha kahit wala ang lahat ng kondisyon. Ito'y binibitawan kahit ang mundo ay patuloy na sumisigaw ng hustisya. Minsan ang galit natin ay nagmumula sa ilusyon na makokontrol natin ang mundo, na kaya nating ipilit sa tao ang sorry na hindi nila handang ibigay, na kaya nating baguhin ang nakaraan, na kaya nating idikta kung paano sila dapat magsisi. Pero hindi natin kontrolado ang kanilang konsensya, hindi natin kontrolado ang kanilang mga puso, hindi natin kontrolado ang oras, ang katotohanan, ang pagtingin ng ibang tao, at ang lahat ng bagay na hindi natin kontrolado. Kapag sinubukan nating kontrolin, ay nauuwi lamang sa pagkasira ng ating sarili. Ito ang itinuro ni Epictetus. Some things are up to us and some are not. If you attach yourself to what is beyond your control, you become a slave. At ayaw nating maging alipin, hindi ba? Ayaw nating manatiling bihag ng sakit na iniwan nila. Ayaw nating ituring ang sarili bilang isang bilanggo ng nakaraan. Kung ganon, bakit mo papatuloy na pinapasan ang bigat na hindi mo naman kayang buhatin mag-isa? Bakit mo pa inaalagaan ang apoy na sinusunog ka mula sa loob? Ang Stoic, hindi nagpapalason, hindi para sa kanila. Hindi para bigyan sila ng kapatawaran, para gumaan ang loob nila, kundi para sa sarili, para sa tahimik na gabi, para sa mahimbing na tulog, para sa mga darating na araw na malaya sa mga tanikala ng kahapon. Dahil sa huli, hindi sila ang tunay na kaaway mo. Ang kaaway mo ay ang sarili mong pride, ang sarili mong galit, ang sarili mong ilusyon na kaya mong kontrolin ang hindi mo kayang kontrolin. At kapag pinili mong bitawan ang hindi mo kontrolado, doon mo makakamtan ang lakas na hindi kailanman maaabot ng mga nanakit sa iyo. At doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Number 6, ang kapangyarihan ng kalayaan sa loob sa lahat ng hindi natin kontrolado sa mundo. Ang iniisip ng iba, ang kilos ng iba, ang pasya ng iba, ang mga salita at tingin ng iba, may isa tayong kayang panindigan, isang bagay na hindi kayang agawin ni Numan. Ang sarili nating kalooban. At sa kaloobang ito, doon nananahan ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi dumedepende
sa awa ng iba. Hindi nakatali sa mga salitang hindi naman nila kayang bigkasin. Hindi nakasandal sa hustisyang madalas hindi dumarating. Isang kapayapaang walang sinuman ang may kapangyarihang sirain, kundi ikaw lamang, dahil ang kapayapaang ito ay isang desisyong ginagawa araw-araw. Hindi ko hahayaan ang pagkakamali nila ang magdikta ng direksyon ng puso ko. Hindi ko hahayaan ang kadiliman nila ang lamunin ng ilaw ko. Hindi ko hahayaan ang galit na pinakawalan nila ang maging tahanan ko. Dahil ano nga ba ang kontrolado natin? Hindi ang panahon, hindi ang mga tao, hindi ang mga pangyayari, kundi ang sariling tugon, ang sariling puso, ang sariling loob. At dito pumapasok ang pinakamahalagang aral na itinuro sa atin ng mga Stoic at ng mga dakilang kaluluwa na dumaan sa pinakamadilim na pagsubok, na kahit ang buong mundo ay magpasya laban sa iyo, ikaw pa rin ang may huling salita kung paano ka tutugon. Sabi ni Viktor Frankl, isang psychologist at nakaligtas mula sa mga kampo ng Holocaust, na nakakita sa pinakamasahol na anyo ng tao at sa kabila nito'y nanatiling buo. Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Isipin mo iyon, wala tayong kontrol kung paano tayo saktan, pero laging nasa kamay natin kung paano tayo babangon. Wala tayong kontrol kung paano nila sinira ang tiwala, pero nasa atin ang desisyon kung paano natin muling itatayo ang sarili. Doon sa espasyong iyon na binanggit ni Frankl, doon natin maririnig ang sarili nating boses sa gitna ng ingay. Doon natin mararamdaman ang ating lakas sa gitna ng panghihina. Doon natin makikita ang pintuan palabas sa kadiliman. Pintuan na hindi nila maaaring isara para sa atin. At ito ang hindi nakikita ng mga nanakit, na habang sila'y abala sa kanilang sariling gulo, tayo'y tahimik na lumalago. Tayo'y tahimik na gumagaling. Tayo'y tahimik na bumabalik. Mas malakas kaysa dati. Ito ang pinakamalaking tagumpay. Hindi ang makita silang magbayad para sa sakit na dulot nila, kundi ang makita ang sarili mo na malaya, na mula sa galit, na hindi na sila ang bumubuo ng mga pangungusap sa utak mo. Na hindi na sila ang nagdidikta ng tibok ng puso mo. Na hindi na sila ang nagkukulay ng mga araw mo. Dahil ang galit at hinanakit, bagaman malakas ang sigaw, ay hindi kailanman mas malakas kaysa sa tahimik na pagpili na maging malaya. Kaya't sa susunod na maramdaman mong bumabalik ang galit, tanungin mo ang sarili, sa espasyo sa pagitan ng sugat at tugon, anong klaseng tao ang pipiliin kong maging? At doon sa espasyong iyon, doon natin muling pinipili ang sarili. Doon natin muling kinukuha ang kapayapaang dati nilang inagaw. Doon tayo tahimik ngunit matatag, nagiging tunay na malaya. Hindi natin kailangan ng sorry para umusad. Hindi natin kailangan ng closure para gumaling. At hindi natin kailangang makalimot para magpatawad. Tayo ay may kapangyarihang bitawan ng galit at tanggapin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo dahil ito ay galing sa loob. Tandaan mo, ang tunay na pagpapatawad ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung sino ka ngayon at kung sino ang gusto mong maging bukas. At sa bawat araw na pinipili mong hindi hayaan ng sugat ang mamuno sa'yo, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kung umabot ka sa dulo ng video, marahil ay may dala ka ring sugat na matagal mo nang kinikimkim, isang sugat na hindi nabigyan ng hustisya. Ngunit ngayon may tanong akong iiwan para sa'yo. Handa ka na bang maging malaya kahit hindi mo natanggap ang patawad? Kung oo, ilagay mo sa comments, pinipili kong maging malaya. At kung sa tingin mo may kailangan makinig nito, isang kaibigang sugatan, isang kapamilyang puno ng galit, ibahagi mo sa kanila ang video na ito. Hindi para sabihin na tapos na ang sakit, kundi para ipaalala, may kapayapaang naghihintay sa piling ng mga handang pumili ng kapatawaran. Kung gusto mong mas maraming ganitong lalim at katahimikan sa gitna ng magulong mundo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon. Dahil sa channel na ito, tinatahak natin ang landas ng katahimikan, lakas at karunungan. Isang tahimik ngunit matatag na hakbang bawat araw